Eto, magandang warning to ni Apostol Pablo sa mga may sobrang yaman. Sabi niya kay Timothy, sabihin mo raw sa mga mayayaman sa mundong ito, huwag daw silang magyabang, huwag maging arrogante, huwag umasa sa kayamanan nila na madaling mawala, sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa halip, put your hope in God. Na dun dapat daw tayo sumandal na nagkakaloob sa atin sa lahat ng bagay na ikakasiya naman natin. Hindi naman po siya killjoy si God na parang bawal ka ng magluho. Hindi naman. Sabi niya, who gives us things for our enjoyment. And then sabi ni Apostol Pablo, teach them to do a lot of good works. Mabubuting gawa at magbigay sa mga matutulungin sa kapwa. At tapos itong verse natin for today, unang Timoteo 6:19, ito'y ending niya. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So sabi ni Apostol Pablo, okay, mag-invest sa eternal, hindi lang sa temporal. Ang kayamanan sa mundo ay pansamantala, hindi mo nga madadala sa kabaong mo yan eh. Even yung Richard Mille na 20 million na pinapaano nyo, mga 40 luxury cars, hindi lalagay yan sa kabaong mo. Hindi kasya, hello. Malamang bigyan ka lang ng mumurahing relos ng mahal mo sa buhay dahil sayang yung 20 million na relo na pinangangalandakan natin. Pwede pong mawala sa isang iglap ang kayamanan dito sa lupa. Kahit yung kalusugan natin, negosyo, trabaho, isang iglap lang pwedeng mawala. Pero sabi ni Apostol Pablo, yung yaman sa langit, eternal. Hindi pwedeng nakawin, hindi masisira. Tuwing tayo ay nagmahal, nagbigay, naglingkod, tumulong sa kapwa, naglingkod sa Diyos, ito yung mga eternal investment. Kaya may tanong ako, ano yung mga binibigyan nyo ng oras at effort, okay, dito sa lupa with our limited time, talent, and with our treasure? Tatlong tipo yan, time, talent, treasure. Yan po lahat ay limitado dito sa lupa, pero how do you maximize it? Number 2, ang puso ay nasusukat sa pagbibigay. Ang tunay daw pong yaman ay hindi kung gaano karami yung hawak mo, kundi gaano karami yung naibigay mo. Generosity is not about how much you have, but how much you are willing to release for God's kingdom. And lastly po, ang pinakahuli, para sa mga nakikinig sa atin, baka gising na Brad Ted yung mga gusto nating paringgan, ang tunay na buhay ay matatagpuan kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, okay? True life, makukuha po natin kay Jesus Christ. Ayan po, Jesus. Eternal life starts today, here on earth. Pag kayo po'y namuhay na may takot sa Diyos, kayo namuhay na may pananampalataya sa Diyos, at kayo namuhay na may pagsunod sa Diyos. Hindi mo makukuha ang buhay dyan sa sang katutak mong kotse, sang katutak mong alahas, sang katutak mong connection, every 6 years mawawala yung connection mo sa Malacanang. Pero ang tanong, kanino ka ba nakaakibat ngayon? Sa eternal ba o sa mga temporal? Mga kapatid, ang yaman sa lupa ay mawawala, pero ang yaman sa langit, mananatili. Unang Timoteo 6:19, sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Tayo manalangin, Panginoon, nakakasilaw po talaga ang karangyaan dito sa lupa. Ang comfort, ang privilege, ang entitlement na meron kami kapag kami min-achieve na konting yaman at konting kasikatan. Lord, tulungan mo kami to humble ourselves. Dahil nilalabanan mo ang mga mayayabang at arrogante, binabagsak mo, sinisira mo, ngunit Lord, kasangga mo ang mga humble in spirit and in heart. So Lord, tulungan mo kami kahit kami may konting nararating, kahit kami may maraming yaman, tulungan mo kami to be humble and to serve others. Maging mapagbigay kami at maging generous sa mga tao na nangailangan. Katulad Lord ni Chacha na nag-celebrate ng birthday. Salamat sa kanyang buhay. Dinadalangin namin Lord na patuloy mo pa siyang biyayaan ng mahabang buhay at hindi lang mahaba but quality of life. Mapalaki niya ang kanyang mga anak. Lord God, na maayos sa tulong ng kanyang asawang si Mike. Lord, bless her. At sa bayan, sa pangalan ni Jesus. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.